Ngayong linggo ang taas ng presyo ng gasolina. Pero alam nyo ba na meron tayong renewable resource of energy na hindi na kailangang i-import galing sa ibang bansa? Ang Gatdam, ang mahalagang daluyan ng buhay ng Metro Manila. Ang Angat Dam ay isang drainage basin na nakatago sa hilagang bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre. Ito ay isang water reservoir embankment hydroelectric dam na opisyal na binuksan noong Oktubre 1967 matapos ang 6 na taon ng konstruksyon. Matatagpuan ito sa gitna ng 62,309 hektaryang Angat Watershed Forest Reserve sa Norsagaray, Bulacan. Ang dam ay may taas na 131 metro, lapad na 550 metro at habang 568 metro. Iniipon nito ang tubig mula sa Ilog Angat at mayroong normal high water level na 210 metro, katumbas na halos 90 milyong litro ng tubig. Ang Angat Dam ang nagbibigay ng 90% na pangangailangan sa tubig ng Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Nag-aambag din ito ng humigit kumulang 200 megawatts sa Luzon Grid. Higit sa lahat, ito rin ang pinagkukunan ng irigasyon para sa halos 28,000 hektaryang sakahan sa mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Book Video Guide Question: bakit ang mga dam ay itinatayo sa mga matataas na kabundukan? Bibigyan kita ng 5 segundo para sagutin ang tanong na ito. Ang tamang sagot ay letter A, to maximize the water's pressure and gravitational potential energy for the turbines. Ang mga dam ay tinatayo sa matataas na lugar dahil sa gravitational potential energy. Habang mas mataas ang kinalalagyan ng tubig, mas malaki ang stored energy o inipong lakas nito. Kapag ang tubig ay bumagsak mula sa mataas na lugar, katulad ng bundok, patungo sa mas mababang bahagi o mga turbines, hinihila ito ng gravity ng may napakalakas na force. Ang malakas na bugso na bumabagsak na tubig ang nagpapaiikot sa mga dambuhalang turbine upang makalikha ng kuryente. Magkita ulit tayo sa susunod na episode ng Now You Know.